Welcome to another season of Bar Beshies. And this time with a partner for every lifelong learner, Rex Education. Welcome to Bar Beshies. Ako si Noel. This is Lay. Ako si JP. And welcome to Bar Beshies. We are the Bar Bar Beshies! Okay, hello. Ilang taon na natin ito ginagawa, Hindi guys. rin alam kung bakit ganun eh. Okay, so welcome to Bar Beshies and still powered by our lifelong learning partner, Rex Education. Bakit kaya nyo na perfect yun, no? Paano kaya nangyari yun? Idol Coffee Habit. Ay, sorry. How are we? Well, eto, getting the hang of it of having a full production. Oh, no, din. Sobrang life-changing na meron kang prod. Alam mo, mamimiss ko na nagre-record ng ganito kaganda. So, Pwede naman tayo mag-renew ng kontrata, di ba? Tingnan natin. Oh. For season 35, mga ganun na, di ba? Ilang taon na tayo nun? Ano? Lifelong! Learning partner! Learning din ang Bar Beshies. Lifelong learning. So ngayon, Beshies, sana hindi nyo nakakalimutan yung socials natin. Yes, do not forget to follow us on our Instagram at Barbeshies, on Facebook, Barbeshies. Baka ibang puntahan nyo, Barbeshies yan. And of course, on Spotify, Barbeshies. Hindi nyo po kami maririnig sa ibang Spotify channels. Isa lang siya. So, doon nyo kami pakinggan. Lagi na natin pinapaalala. If you can, of course, like, follow, and share all our content. And hit niyo yung bell button sa Spotify para Yan. notify kayo of the new episodes. Wow, Lalo na for this season, video episodes. very yan lahat. vlogger ka. Like, share, and subscribe. Dapat may Hit the bell paano ba yung malabasin yung bell? Dito? Dito. Sa iba-ibang lugar. Sa edit dito. Ayan. Pinahirapan niyo sila, guys. Tapos syempre lahat ng content natin lalabas rin sa Rex pages. No? So, you go to their Social. website, yung rex.com.ph, tapos yung social media nila. Of course, meron silang Shopee page, Lazada page. Tapos, shout out ko lang kung may gusto kayong orderin. Andiyan pa ba si Ma'am Babes? Na pwede natin kontakin. Sobrang helpful niya. Nakailang libro na ako sa kanya. Message niyo lang siya sa Facebook. Hahanapin niya yung libro para sa inyo. Tapos, syempre, kayo na mag-book ng delivery. Tsaka kayo magbabayad. Kayo rin magbabayad. Oo naman. Tapos kung gusto nyo magpa-engrave ng mga books nyo, bilhin kayo in person sa store. Yan. Tapos, syempre, nandito, Rex, yung YouTube channel, Rex Education. At Rex Education, follow nyo lang for more content from your Barbeshies and of course, our lifelong learning partner, Rex Education. Ang kita na dito ulit-ulitin eh. Para hindi tayo magulo. Okay. The last episode was with Attorney Leia Jose. Yeah. And it was wanting to be a law student. Diba? Naalala nyo ba yung reasons nyo to be a law student? Alam ko, naalala ko, makain ka na sa KFC. Tapos Kumakain ako sa KFC, tapos may law school pala sa taas. Tapos nag-apply ako, tapos nung Monday noon, law student na ako. Ayun. Dreaming to be a lawyer, tapos law student na siya. Ganun lang siya. Ako ano nga ba? I think it was because parang ini-encourage ako ng tatay ko kasi nga daw, kailangan ko itong matutong ipaglaban ng sarili ko. And my rights, and the rights of the people around me. Ito na po, ginagawa ko na siya. And Ikaw. ako, I felt I was working sa isang dead-end job. Tapos, lagi akong puyat. So, gusto ko Kung magpupuyat ka lang din naman. Oo, di ba? Parang, fulfilling ko na siya. Yung may katuturan na. Tapos, something na siguro mag-connect sa akin sa tatay ko. Na, betcha. Biglang gano'n guys. So yun, pero nandito na tayo, we became a lawyer and now, na alam na natin kung nabalikan natin yung reasons natin for wanting to be one or mangarap to be one. So ngayon, siguro okay din nabalikan natin na kung paano maging estudyante. No? Oo, marami tayong mga Barbeshies na either maglo-law school pa lang or nasa law. Sabi ko nga, 'di ba? Lagi ako proud dito eh.
meron na tayo mga napag-graduate na bar beshies na nagsimula 2 years when we started 2, this, 3 2 years ago. Nag-update sa amin. Congratulations sa inyo, graduate na kayo. Good luck sa bar, yung mga nagbabar dyan. Mag-review kayo ng maayos. Yung mga nag-iisip, may nag-update din na nakapasa na siya ng entrance exam ng law school. So, good luck. Masaya kami sa update nyo kahit di namin hinihingi. Pero okay, ano? Update lang kayo, promise. Update lang kayo, update lang kayo. Tsaka sana kung natatandaan nyo yung sabi ni Judge Marlo kanina. Last time? Last time, huwag kayo matulog. Diba? Oo. But anyway, back to being a law student, siguro minabuti natin ngayon na umuusap ng mga estudyante. Okay. So, with us today are officers from the Association of Law Students of the Philippines, the national president, Miss Marie Claire Indoctivo, and one of the ALSP's directors, si Mr. Rodel Lavarias, para paunlakan tayo ngayong araw na. Hello, welcome to Bar Beshies! Hello. Okay. Gusto ko lang sabihin na ang ganda ng Indoctivo. Oo, pare. Ang pangalan mo. Oo, ngayon lang ako nakarinig ng mga pinidong gano'n. Taga saan ang mga Indoctivo? Taga Pampanga po. Pampanga. Oo. Is that the Tagalog of induction? Sobrang content. Hindi, ng inductive. As opposed to deductive. Ano ba yan? Okay, so bago ang lahat, syempre, mga officers kayo ng ALSP, di ba? So, nag-check out muna kami, kung ano muna ang ALSP. Tapos, nakakatawa kasi ngayon ko lang na-realize na naging member pala kami ng ALSP without knowing it. Kasi, it's school-based pala, no? The membership is school-based and it has nationwide reach and about 70 law schools in the whole country ay member ng ALSP. Ako, in all honesty, alam ko ang ALSP just because of conflicts of law. Sabi ni, Kasi conflicts. sila kayo yung nag-organize ng conflicts of law. Ba't diba? hindi? Right, para sa mga beshies na wala pa sa law school, ang conflicts of law ay sports fest. Sports fest siya, intramural siya na inter-school. Tapos ang huli kong balita, meron na ring e-games. Yes. Alam niyo ba yun? Sayang. Yung mga bata Meron na na bigay na yun, bata, diba? bigay na Oo, bata. Mobile Legends, meron ba? Otemo? Dati may volleyball. Dota. Pero ngayon may Mobile Legends. Oo. Pero dati kasi ito just volleyball, basketball, soccer, chess. Debate. Swimming. Tapos ngayon, ang bagong Tapos, balita. nakakatawa dyan. Kasi dahil maliit lang yung school namin. Kami din. Kami lang yun. Isang team, sasalang mo sa basketball, sa volleyball. Meron nga kami tinatawag na universal athlete. Shout out sa iyo, JB Tigson. Attorney JB Tigson. Attorney JB Tigson. Lahat ng sports nilarawan niya. Futsal. Hanggang doon sa celebration yung after party, may beer pong pa kasi doon eh. Sinalihan niya rin yun. Ganun siya ka-competitive. Wala siyang pinanalo, pero Competitive siya. Sa participation lang talaga siya. May award siya eh. Best in participation. participation. So yan, yun lang yung alam ko sa ALSP. Nga pala, speaking of Mobile Legends, diba naglalaro nun si Jan? Attorney Jan, shout out din sa'yo. Naglaro ba siya nun? Hindi na. Okay, so and then further research, biglang naging seryoso na naman, no? Further research kasi, the ALSP is the counterpart organization ng law students ng parang IBP, and the ALSP is also recognized by the Supreme Court. So, gaano siya kasing katulad ng IBP yung ALSP? Ms. President? Since ALSC po is recognized by the Supreme Court as the student counterpart of IBP, so we are representing the law student sector in a sense na kumbaga we are providing programs na tutulong sa kanila to surpass their law school journey, to survive their everyday life sa school. And of course, mentorship din po with regard sa kung talagang, let's say sa mga bar exam program po. Actually, ito po yung project din talaga ng term para mas magkaroon ng mas maraming engagement sa mga law students to represent them as a whole. Okay. Ano pa yung ibang natin? To add with that naman, sir, aside from that process, yung the bar operations, no,
We do have, the Conflict of Laws itself. We do have the bar review sessions. And being recognized by the Supreme Court last May or last June, we held our oath taking sa Supreme Court. Nice. Yeah, si Justice Leone ng aming officiator. I think the reason why hindi tayo masyado aware sa ALSP, kasi parang our schools are able to support us with bar ops and all of that. What we fail to understand and also be aware of is there are other schools that really need this kind of support. Kasi hindi robust enough yung law school government siguro nila on their own to provide programs for the law students. For the bar operations, meron tayong mga bar takers na from smaller schools, Yes, like Metro Manila, na talagang pumupunta sila doon on their own. So it's good that you have ALSP that pwede nilang puntahan para humingi ng tulong. At the very least, siguro, bigyan ng support during the bar, for the food. Malaking bagay And ang also bar like for the operations. lectures and all that, right? Oh. Kasi you provide that also. Okay. So, ayan, magandang overview yan ng ALSP, something to look forward to sa mga law students natin ngayon. Now you know na member kayo ng ALSP. So, but before that, bago naman kasi kayo naging officers ng ALSP, law student kayo, syempre. Di ba? So, Miss Inductivo. So formal na ba? Ito ba Claire? Paano nga naman? Claire. Oo. Miss Claire. Claire, anong school mo? Anong year mo na? Anong background mo bago ka mag-law school? Ganyan. So, anong talent mo? Oh. Magpapagkasample po ba? Sige, go. Dito. Ready siya. Ready ka. Salamin? Yung music. Hugh! Okay, go. Sige, Claire. I'm Marie Claire Inductivo. So Claire na lang po para di masyadong formal. I'm from Bulacan State University College of Law. I'm a 4th year law student po ngayon. And prior sa law school, I'm a registered psychometrician po kasi. Oh, nice. And so, kukonduct po ako ng psychological test sa different clinic po sa Manila. So, nalibot ko na po yan. Na-field trip na po bago po Sa ako Manila, pumasok. dahil Yes po. psychometrician ka. Yes po. Then, nagtuturo rin po ako before ako mag-law school. Pero, kasi pandemic po ako pumasok. So, online class. Oh, this is the pandemic. Yes. Okay, sige. Interesting. Bilang psychometrician, ano paborito mo ulam? Ayan. Lapit. Oh, Uy, seryoso na ha? Sagot ba? Serious ka? Tinan mo, may tanong ako talaga, ano paborito mong ulam? Mahilig po ako sa adobo. Okay. Para may a-analyze sila. Sige. Bakit? Ano ka, Pinoy ka? Hindi. Wow. Di ba? Psychometrician! May tanong talaga ako. So, medyo bobong tanong ha. Ano ang difference ng psychometrician sa psychologist at psychiatrist? As psychometrician, we are responsible po For the testing? For testing, test administration. and Yung mga sa interpretation. neuro, ganun ba yun? Yes, kami po yun. So, psychologist, more on, sila rin nagda-diagnose. So, at yung tests from the psychometrician is the Yes. tool na ginagamit ng psychologist to diagnose. Ang galing. Tapos may boards din yan. Like Yes. DRC. O, so ito, wait lang, may tatanong ako. Kasi, di ba naalala niyo yung episode tayo doon, in-analyze natin yung MBTI natin. Legit test ba yun? Yes po. Oy! Legit, Legit, legit test po yung MBTI. May mga nakikita rin sa internet pero medyo Oo nga mag-ingat lang. Kasi mekos-mekos lang. Not the internet one. So, there's a legit MBTI test? Yes, legit po siya for measuring personality. Personality, oo. Pero since standardized test po siya, marami rin po kasi Factors, kumakalat sa internet na akala nung iba legit, pero Oo, di nila hindi alam naman talaga. na may mekos or So, I guess scam na yung mas sila. legit yung tinake ko ng guidance center Yeah. ng grade school, no? Hindi yung online. Oo, kasi nagkaroon kami ng usapan dati na ako kasi hindi ako naniniwala sa MBTI eh. Pero that's for another Alam mo episode. ngayon, parang hindi na ako naniniwala kasi sabi na doon, introvert daw ako. Hindi sinagot ko yung introvert ka. Saan? Hindi kasi meron lumabas na news na mismong mga tao ng MBTI Corporation would not recommend it or do not use it to their employees. So, parang yun lang yung sa akin. Ewan ko kung gaano katotoo ang chismis. Tapos, si Myers-Briggs, tama ba? Myers-Briggs. Yes. Si Myers-Briggs, they're not psychologists daw kasi.
So, yun yung Psychometricians. Psychometricians. Sorry! Hindi, ano. So, yun. So, and then, pero I mean, still, my opinion is just mine. So, yun. Ako naman kasi, siyempre, psychometrician. So, kung sinabi niya na, Punta naman tayo kay Rodel. yeah, Rodel. So, hi mga kabel. Yeah. So, Mga kabeshis. so I'm Rodella Varias, fourth year law student also from the PUP College of Law. Before entering law school, I'm a civil engineer. So right now, I'm teaching in two universities in PUP and PLM. Nice. As an engineer, masasabi mo ba na na magaling magsalita si Alice Guo? Anong kinalaman na Oh. Sorry, Your Honor. Pero kunyari ikaw, ngayong officer ka and then law student, ano yung routine mo? For the Everyday routine as a student, ganyan, paano ka? just the normal day, sir, parang tulog, kain, aral, basa. Then di mawala ang kape. Kape. Kape na bubuhay sa atin sa araw-araw. Uy, pero lagot ka kay Judge Mario, sabi niya bawal daw matulog pag law student, ha? Pakinggan niyo yung first episode of this season. Oo. I mean, ba't nag-law school ka pa? For civil engineering to law school. Very, actually, way back 2019. So when the... Makauwi ba? Tagal na nun, sir. Parang kahapon lang yun sa akin. Actually, civil engineering is the dream of my parents for me. Oh, so this is Then- for you. Then this now, the law school is for me. Then, nung nagpaalam ako sa kanila during pandemic, nung sabi ko, sir, humiyaw ng sign. If may magtatap sa PUP, as a PUP graduate also ng civil engineering, magtitig ako ng law. So, nung may nag-pop for the first time sa PUP College of Law, sabi ko sa tatay It's a sign. ko, ay, magtitig na ako ng law. Sige, wala na pong hesitation si father. So, I got the approval and only PUP lang po yung na-playan ko for law school. Then, thanks God, nakapasok po tayo sa law school. Sa Okay. Alam mo, yun din yung tip ko. Kasi mahilig din ako humingi ng sign kay Lord. Pag hihingi ka ng sign, dapat very definite. Diba? Tama po. So, very good kasi sa sign na yun. Kasi wala nang patumpik-tumpik, ginrant ang sign ko. Kasi nga, it's the first time, no? Yes. Sino to yung nagtap? Si Attorney Dex Rojas po. Actually, professor na rin namin sa PUP College of Law, si Attorney Hello, Dex. Attorney Dex. Hindi Ay, congrats! na kwento ko dito sa isang episode doon nag-aabang ako ng results. Pero yung second time, humingi ako ng sign kay Lord. Kasi diba sabi nga dapat definite kung papasa ako. Tapos sabi ko, Shiny Red Balloon. An ode to Barbie Almalbi's song. May dumating. Hi, Barbie. Sabi ko, pag nakita ko ng shiny red balloon, papasa ako. So, pauwi ako nun sa bahay, galing ako sa somewhere. Wala akong nakitang shiny red balloon, pero nakita ko yung sunrise na kulay red. That was my sign. Ako ba siya to, yung sign ko. Na-share ko rin dun sa sorority fraternity episode natin, yung Barbeshies and the Barbarian. Oh, yun. Okay. When I asked for a sign if I will join a sorority, sabi ko, Lord, pwede naman ako sign. Bumukas yung radyo, I saw the sign. I saw the sign. Yan. So, thank you, Lord. Ganda yun ha. I have a question. Kasi sabi nyo kanina, pandemic kayo na nag-start. Was the online classes consideration na parang, maybe now is the right time to start kasi it's more convenient, na parang I can do it with work, I can do it now. Kasi Oo. may iba naman na they stop because it's online. Oo. So may iba. Kaya why did you pursue it Yeah. despite the fact that it's online? It was COVID and online. Since nung po kasi, pumasok kami online yung pandemic Oh, 2020. pandemic. So, ginrab ko po talaga yung chance. Kasi parang gustong-gusto ko po kasi talaga mag-law school. So parang kahit working ako, Kasi mas convenient mas convenient po kasi siya. Lalo po sa mga working students talaga. Yun po yung naging consideration ko rin nun since mas accessible siya for us, mas okay siya. So, pinush ko na po siya talagang since... Go na yun at that Go na, time. yes po. Ikaw din. Sa akin naman, attorney, no, actually, nung nag-take ako ng entrance exam, hindi ko alam na maging online class. So, Yes. actually, 2020 rin po. Start of 2020. Yeah. Oo. So, nung nag-enroll, doon ko lang nalaman na, online class pala siya. But, having that online class, very talaga siya. Nag-work talaga Yeah. siya because working din po ako Yes. prior pumasok sa law school. Then,
ano siya, mixed emotions on that matter. But, yun nga po, we cannot, pabalik na tayo sa normal. Yeah. Okay. So, nag-start kayo online. Yes. How was the transition back to... Actually, dalawang Face to transition face, sila eh. oo. From working people na naging estudyante, tapos estudyante in digital to face-to-face Face-to-face. estudyante, dalawang transition eh. So, maybe kung paano na lang yung sa dalawang transition na yun, from about, sige, si Claire. Claire. Yung transition mo from a psychometrician to a law student and to an actual face-to-face student, paano siya? Sobrang hirap po nung after kung pumasa ka po kasi ng board exam. Nag-law school ako. Okay. Parang feeling ko po kasi ang talino ko. Talino ka. Nagkamali po ako. Diba? Kasi diba, pag first year ka, lahat tayo bobo. Yes, yes. Kasi simula tayo doon eh. Ang hirap po nung transition niya, since ako po, psychometrics po talaga yung field ko. Pagdating ko po doon, parang, lalo online po kami, parang, ha? Ano may sinasabi ng pro? Parang, hindi ko po maintindihan, hindi siya ma-absorb, kumbaga nung una. Kasi parang iba po yung field na pinanggalingan. So, kung parang bagong-bago po ako, parang batang nawawalan. So, parang kaso-adjust. Lahat tayo, ganun. Before, good 2 years siya, di ba? Good 2 years siya na, Yes. na digital, tapos yung ganun, ano? Yung third hybrid na. And then, So, kasi dahil yun yung unang experience mo, di ba? Parang paano ka ngayon lumipat doon sa face na ito makikita mo na sila. May culture shock ba Oo, pangalawang may culture. beses? Kasi ang first, di ba? Uy, ito na yung From kaklase. psychometrician Real to life, law ganyan. school. Oo, tas ano na-shock to, ka di ba? Ganun, Ano shock to? ka kaagad. Then, bumalik ka, nakita mo na yung prof mo, ibang dynamics ng recit. Oo. May shock ba uli? Or- Sobra po. Parang po ako magko-convulsion. Oo, been there. Been there. Basa ka ni Billy, mga ganun, di ba? nagpapawisan ng malamig. Parang, ang una ko po sinabi sa mga classmates ko, nakita ko, may katawan pala kayo. Oo nga naman. Kasi dati lumatang sila, di ba? Parang ano lang sila eh. Hindi mo makikita kung matangkad. Oo. Parang, Tama. sa recit po, ano rin eh, talagang kung kinakabahan ka na sa online, parang mas aatakihin ka kapag ka nandun na talaga face-to-face. Ito, I'm sure. Which is, sige, Sige, go. Hindi, kasi naisip ko lang, yung transition na yan, grabe talaga yan eh. And I mean din naman natin, maraming nagsasabi na nung nag-online, medyo dumali ang law school. Ano naman ang thoughts nyo sa statement na yon? Ngayon na full face-to-face na ulit. sige natin. Colonel. And Chinese, kasi mas gusto ko itong face-to-face rather than the online. Kasi nung having the online class, parang may lax. Totoo yan. Parang magbabasa, gato, ganyan. But nung face-to-face na, parang, uy, kailangan mo magbasa. Kasi kapag hindi ka nagbasa, tapos nandun ka sa loob ng klase, tas recitation na, wala kang masagot, oh my God, tayo ka na lang for the whole class. And it happened because nung nag-work ako, talagang walang time para magbasa. At saka, besh, ito yung mga galawan ng mga estudyante sa online, di napapasa face-to-face ha. Yung, and yung screen ng Zoom mo, tapos nandito sa gilid Tapos yung titigil notes. ka, kunyari na hang. May split screen. Tapos may dumaan. Tapos may dumaan bigla. Mamin kayo, ginawa niyo ba yan? So, kamusta nga face-to-face? Mas okay talaga sa'yo. Yes, sir. Kasi yung best talaga yung face-to-face, no? Then, gusto ko yung fest. But, actually po kasi sa amin, face-to-face. Ito na muna kasi doon. Ito yung let go yung thing. Sorry. Sige, tuloy mo na go. Actually, may PUP po before. Hindi siya 2 years na online. Because nung second year kami, si Dean Festin, hi Dean Festin, nagpa-hybrid. Nagpa-hybrid. Yes. So kapag po exams namin, Hybrid. face-to-face na kami talaga. Pero exams lang. exams yung lang. Yes. But the lectures, then the classes was online pa rin naman. Then from that, nasanay na kami talaga na face-to-face na onwards. Alam ko yung mga galawan ng mga estudyante yan pag online. Alam mo yung nagpaparecite ka, tapos nakikita mo yung mata gumaganon. Kasi alam mo may binabasa. Ginawa niya rin yan, no? Yes, no. Sa akin hindi yan praying. Because, lalo, for example, kay Dean Festin, naka-praying position kami. Well, what is Yes. the praying position? So, nakaganyan ka lang. Also, Really? so kapag recitation, ikaw na natawag, Conley nasa unahan ng spin mo. Yun na, kasi nakaganto ka. Hindi ka Yes. pwede mag-scroll. Exactly, attorney. Shock. Oh. We do have professors also na naka-blindfold all throughout the session.
Even you're not reciting. You know, may mga ganyang options, pero kasi feeling ko, pag mukha ko namang weird yung mga estudyante ko, kawawa naman. Di, pero May, ginawa ni Attorney City, di ba? Sinabi niya. Kasi ang galing daw mag-resign. Oo. Tapos, nung next parang do that with your eyes closed. Oh, so ngayon, di wala na siyang nasabi. You know, Ibig sabihin, wala dito yung código Oo. niya. Nandito na sa harap. Oo. Kita ka na sa camera. alam mo, may kilala din ako. I think si Attorney Uribe to. Pag nagpapa-exam siya, may screen, di ba? May mirror sa likod. Para nakikita din yung kung ano yung nasa screen ng estudyante. Yung sa professor din kasi ganyan attorney. Property. Oh, ganun So, yung kailangan mirror. malaki yung mirror mo sa likod para kita niya yung screen mismo. Buti nga yung mirror may ibang prof daw, dalawang device. Ay, wow, ang hirap, ang hirap. May isa pa dito. Alam mo, kaya nakakatawa, in as much as the online classes was difficult for the students, it was also difficult for the professors. Kasi parang, ang wawais nila Paano ba to gawa ng paraan, di ba? Ayun. Pero do you think, dahil hybrid na kayo, hybrid law students na kayo, no? Both online and physical, sa tingin niyo ba meron kayong nakuhang advantage or is it a disadvantage for you as compared to us, the traditional law students? What Claire? 5 points. Please answer in 4 sentences. Anak format pa. Alak format. Sa tingin ko po, disadvantage siya. Ganon ko sabi ng view kasi ako po, wini-wish ko kasi talaga ever since na parang law school ako. Gusto ko maranasan yung mga ibang law. Full Yung mga- extent. Yes, full yung talagang rigor of law kinakabahan ka ng first year mo sa PFR. Yung mga ganyan subjects. So parang sa amin po kasi, ako inaamin ko po, medyo naging lax po ako ng first year. Di ba po ang first year, supposedly dapat yun yung foundation. Yes, that's true. Diyan kayo pinakamatibay, diyan talaga babasahin mo lahat. So parang since online siya, may mga times na tatamarin ka po mag-aral. So it really affected the motivation. Yes, yung motivation attorney. Is it the same as you, Rodel? I agree with that, attorney. Kasi talagang, even I, myself, may lacks in terms of reading. Parang, you will read to survive for the day. Oo. Not to survive until the bar exam. Kasi pag Well, online, kahit naman kami dati. There's a difference. Been there, been that. Ayan. but in terms of the practice itself, doon talaga nagkukulang kapag may online classes. Okay. So ngayon, alam na natin na na meron kayong shock na digital kids kayo and then may another shock as parang actually parang first year nga uli yung yung Feeling, no? feeling ng face to face So ngayon, parang lang sa mga gustong pumasok sa law school or yung mga people na nakikinig sa atin na hindi naman talaga may certain tingin sa mga law student. Ano ang common misconceptions ng isang law student? Ikaw, Rodel, what do you think? Sabi nila walang math pagdating sa Only. Succession. pero pagdating, succession, kami habang succession namin before, sabi nila, bakit may math? Bakit kailangan namin paghati-hatiin yung mana hindi naman natin nakikita? Bakit tayo may pizza pie ng fraction? Exactly, attorney. So, yun yung misconception. Wala daw math sa law school. Pero, meron. Meron. Ikaw, Claire. Same din po, actually, pag sinabi, uy, law student kayo, di wala kay math. Ako po parang, tumitigil po yung mundo ko. Parang gusto ko po. Kasi may succession, taxation. Taxation. Ano mo ba? Sa corp, may math. Oo. Yes po. Yung votes mo, di ba? Percentage. Tapos, yung katotohanan dyan ay yung mga subjects na may math sa law school, para sa mga lawyer, nandun din yung math, nandun yung pera. Maghahati ka ng mana, magta-tax compliance ka. Nandun yung real talk lang nandun yung pera. Eto, may tanong ako. Natanong na rin to sa atin before, di ba? Tingin niyo ba, misconception, yung sinasabi ng mga tao na ang law students mayayabang? Mayabang ba? Kasi di ba, may ganun kasi, aminin natin, di ba? We take, parang we love going out and bringing out all our books, making it look like I'm so busy, ganyan. I'm so tired of studying, nasa coffee shop ako all day, di ba? Ako, actually, yung first few phases ko, yung first few months ko as a law student and
naging abogado, medyo mayabang ako eh. Oh. Pero nung nauubos yung yabang, how about At you, saka boss? yung, diba yung law student, yan yung moment na lahat ng problema ng kapitbahay mo, Oo, ng kamag-anak mo, no? Natawag sinasagot yung mo. Oo. Mga luko-luko. G na G kayo sumagot eh, di ba? So, totoo ba yun? Totoo. Totoo. Na mayabang kayo? Mayabang ka lang siya. Totoo, mayabang kayo. Ako na kapag pupunta ng coffee shop, dala talaga yung mga libro. Yeah. Yung sabi lang, kompleto pa kulay. Oo. Yung may dala ka bang lamp sa coffee shop. Oo, meron na. Ginawa ko rin yun. May dala kang caudal booster na sabi dyan, di ba? Alam ko, Uy, dala-dala ko lahat ng Rex books ko. Lahat may pangalan ko. Ganyan. pero sometimes, attorney, mahirap din. Kasi yun nga po, kapag sinasabi natin na kapag nakilala ka nung nasa paligid mo na parang, uy, law student siya, maging abogado yan. Yung puntahan ka nila, tapos magtatanong sometimes, hindi mo na masagot. Kasi hindi mo pa na pag-aaralan or kailangan mo na siyang balikan. Pero yung alleviation agad na parang, uy, law student yan, medyo tumataas talaga yung tingin ng tao sa'yo. Baka yun po yung sort of na parang sasabi nila na, mayabang to. Pero sa totoo lang po, hindi po. Kasi, Kasi you're just living your life. yes, at mahirap maging isang law student. Oo. Tsaka, Ay, sige. at tsaka po kasi sa law school, kumbaga, yung yabang mo nawawala. Kasi parang humbling experience mo pag nasa law school. Sobra. Parang lahat kayo equal, kahit may isa kayong kaklase na manager na, ikaw, fresh grad ka pa lang. So lahat po kayo mapapahiya at mapapahiya sa recitation. Babagsak. So equal footing po talaga lahat. Tatawanan na lang kayo dun eh. Oo. Kahit ano yung estado mo. Pero yung mga ganyan, yung, di ba, pag law student ka, dami na nagtatanong sa'yo, it gets worse pag naging gets abogado ka. Oo. Kasi ito, alam mo nang dapat may bayad, pero in-expect nila wala. Parang pinag-aralan mo for so many years. Oo. At ngayon naman, busy tayo. Paano kaya para lang sa mga gustong maging estudyante at maging abogado, paano naman tayo nakakahanap ng balanse? Dahil nga, ginugudgud din natin yung mga mukha natin sa lahat ng babasahin ngayon, paano naman tayo hihinga? Paano kayo humihingi? Ako, church. Oo, okay. Simbahan po talaga. As in, my friends know it. Kapag talaga mabigat na dinadala ko sa law school, makita lang sa story ko, sunod-sunod yan. May pinagdadaanan Puro ka images nun. si Mama Mary yung sa story ko. So kapag ganun, mag-PPM sila sa akin. Then, gagawin ko lang na gusto ko. Titigil ko, pause. Kasi if di na taga kaya, pause. Then, punta ako saan ako pwedeng makahinga. Oo. Yun yung ginagawa ko talaga po. Ikaw, TikTok? Ay, dito. Sasapon naman. Ano po kasi ako, attorney, pagka sobrang stress ko na talaga, mahilig akong gumala. Talaga kasi, pag kailangan ko na, kasi iba parang advice mo sa lahat ng mga law student yun. Hindi mo kailangan imod-good yung Yes. sarili mo sa pag-aaral. Pag hindi na kaya ng katawan mo, magpahinga ka. So wala nang masama magpahinga, tapos lumaban ka ulit. Pagka basa ulit, as long as parang bigyan mo yung sarili mo ng pahinga, yung isip mo. Time to breathe. Yes Oo. po. So, saan ka pumupunta pag nagdadala? Oo. Beach, mountain, mall, Mahilig po ako pumunta ng para saan? Ay, sa kabayo. So, makain po ng kabayo. Grabe ka. Ano? Sumasakay ka ng kabayo? Pasyadera ba to? Parang totoo eh. Oo, ang ganda po na inilis an internal joke within ALSP. Because minsan po nawala siya. Then nagulat mo kami pag labas na ng story, Oo. nakasakay po sa Nasa kabayo. nasa Sakay sa bukid nun po ako na. Sakay na kabayo. Pero kabayo ng plancha. Wait, pero totoo, hindi natin napag-usapan yan. No law school, ano ginagawa mo yun para mag-break? Uminom. Uminom. Ikaw ako mainly, pinaka-break ko yung girlfriend ko na. Kami. Hindi, kailangan mo yun. Sana all. Pero bihira lang kasi talaga yung parang si Beshi Lay Lay, na after niya pumasa, saka siya lumandi. Oo. Oo. Kasi there is a time for everything. wag ka drop ako Bible verse. There's a time for everything. Kasi, law school, you cannot serve two masters at once. Oo. So yun, ako, yung girlfriend ko talaga ang escape ko nun. Na, kunyari, kasi rin siya medical resident kasi siya nun eh. So kami yung pahinga ng isa't isa. Parang gano'n. Tapos mag-aaway kami. Medyo May nakausap ako recently, bagong pa siya na lawyer. Tapos, hindi ako makapaniwala na gano'n siya. Kasi ako, I would think the law students are made of
a stronger shit, diba? Na pag naghanap tayo ng relax talaga. Tinanong ko siya, what do you do when you're stressed? Sabi niya sa akin, I eat ice cream. Oh, yun na. Ano, cartoon ka, te? Cartoon ka, tapos balingkinitan siya, hindi ka na-stress. If that's the case, di ba? Kasi nakakatawa rin kasi yung mga law students ko, ano-anong ginagawa. May mga iba na gusto talagang lumayo. Di ba? I think Katulad parang din ikaw, mismo ganyan, pag- lalayo ka, di ba? May rancho. May sa bukid nun, sa plancha, nangangabayo, sa plancha. Sa bukid nun. So may dahilayan ba yan? So may dahilayan. Tinan mo. Nangangabayo sa dahilayan. So yeah, totoo naman yun. Yung mga simple things din naman kasi pwede mo na mag-escape yun. Oo. Kayo ka ba, Japes? Ano ba escape mo? Yun Hindi kasi ako ng working student. So really talaga yung yun nga, yung mga after work or in between work na hangout with friends, sobrang saya talaga ng first 2 years natin na yung chalk fire nasa tapat lang ng school. Oo. Sobrang saya nun, pare. Sobrang. Iiwan Kasi ka yung chalk fire na yun, kasi Tapat lang tatawid siya ka ng lang. entrance ng school Oo. sa tawid. So bawat lumalabas na estudyante, Nakikita sinisigawan niyo, namin. oo. Sa ayain na namin uminom. Bakit? So mag-start kami 3 lang doon hanggang sa isang buong school na siya. Wait lang, ito tanong ko, uso pa ba ngayon sa mga Nagiinom pa kayo? Yes. Okay, Kasi isa lang yung nagiinom eh. Nagiinom naman kayo. Yes. Okay. Okay. So ngayon, the taking a break, ganyan. So how do we, paano naman natin binabalikan yung motivation natin to finish law school and be a lawyer? Paano natin ginagawa yun sa I'm sure panahon fourth ngayon? year na kayo, dumating kayo Oo. sa punto na Oo. Yung nag-rage quit ka, di ba? Nag-rage quit ka, mga ganun. I don't deserve this. Pakibleep. Ikaw, Rodel, anong motivation natin? Paano natin binabalikan yung natin? Number 1, iniyak. Iniyak ko lahat. Number 2, pumunta ako sa family. Then, I'll tell them. Sinabi ko sa nila na parang ayoko na. But ang sinasabi sa akin ng magulang ko, especially ng nanay ko, sinimulan mo yan, tapusin ko. Wala ko pa kayo na nanay. Ba si Bayo? sabi ng nanay ko gusto mo yan. Ikaw ba si Numeriano III? So, every time po na meron akong down post sa Facebook, magko-comment talaga siya. Tatawag sa akin yun. Sinimulan mo, tatapusin mo. Hindi kita kilala na susukuan mo yan. So, laging ganun po. Kasi yun naman yung why ko eh. It is for my family. So, that's why kapag down na down, ayoko na, uwi po ako ng province sa Bulacan. So, Claire, ikaw. Pagkatapos mo mga Bayo. Sa mga bahay. Marami akong nabahin. Kasi po sa law school talagang may darating yung time na mauubos yung motivation. Yung parang iisipin mo, ba't ba ako nandito? Ba't kasi pinasok ko ba to sana successful na rin yung career ko? Sana nakapag-travel na ako tulad Suspended nung nga kabatch kasi ko. siya. So parang ako po, iniisip ko po, lagi po ako bumabalik sa reason. Why? Kasi pag pagod na po ako, lagi pong iniisip, ano ba yung dahilan mo ba't nandito ka? Para kanino ka ba lumalaban? Bakit? Yes. Kape ba to? Kape? Oo nga eh. Ayun po, kasi parang sa akin, pagka hindi ko na po talaga kaya, iniiyak ko po siya. Kasi parang hindi ko din discourage yung sarili ko na, kailangan hindi ko umiyak kasi ganyan. So, parang pag hindi na kaya, iiyak mo siya. Tas, Bringing yung tears, ano? yes, Sobrang yes. You know, I recently had that realization Oo. na sometimes when things get so difficult na parang, hindi minsan kasi di mo nare-realize, binabottle in mo lahat ng feelings mo eh. Pero kasi that's your default reaction. Kasi nga, ayoko isipin, I'm strong, ganyan, di ba? Na-trigger kang umiyak, tapos dire-diretso na siya. Hindi mo na alam yung reason kung bakit ka umiiyak, pero masarap siya. Oo. Kaya ginagawa ko, inaaway ko yung jowa ko minsan eh. Para mabilitan ako umiyak. Kasi yun, okay na. Ayun pala yun. Tapos makeup, no? Yan din. Yun ang bawi. Everybody happy. pero yung nagsasasabi yung pag-iyak, kusa. Kusa. Parang nakaiga ka or minsan nakaupo ka na nagmumuni-muni. Pero kusa siyang lalabas. Na parang yun yung way na ilalabas ang katawan mo na napuno ka. Yung yung Ilabas mo na. frustration eh. Yes. Oo. Kaya hindi po, pag naiyak ka sa law school, it's part. Ako, marami ko pag-iyak pag abogadoan. Oo. Tapos ang mahirap pa doon, kaya rin gusto ko rin sabihin sa inyo as a
parang ate nyo na dito. Wow, ate. hindi na tita. Ano sige, ano na lang? Mapag-judgmental ka mo eh. Oh, anyway, sa tita, di ba? Nung sabihin ko, bullshit eh. Minsan kasi, ang hirap kasi pag nasa legal profession ka, aminin na natin, tinitingala ka ng mga tao. So, the moment that you show weakness, para kang naglalagay ng crack sa image nila sa'yo. So, when you get to this point later on, marirealize nyo, you really have to toughen up and because you have to have that, parang konting facade na hindi ako natitinag. 'Di ba? Kaya rin ang hirap mag-show ng true emotions out there. Kaya like ako, for example, yung tears ko na ganyan, kailangan siyang pinipilit. Kasi nga, na masyado kang sanay na everyday mo, you have this facade of a strong person. So what's more challenging when you're lawyers already is kung yung nasa law school ka, iniiyakan mo dahil yung sarili mong stress, yung pinagdadaanan mo. Remember when you're a lawyer, pinaproblema mo yung problema ng ibang tao. Oo. Dinadala mo yun, lalo na if you're handling civil cases, criminal cases. Mabigat yun. Oo. Be ready. Be ready. Gusto nyo ba yung buhay na yun? Beware. Hindi kasi, additional lang din doon yung dinadala sa bahay. Kasi sabihin nila huwag ka mag-uuwi ng trabaho, may mga ganun eh. Pero you can't help it eh. Minsan nagdadrive ka, iniisip mo yung sasagot mo, ilalagay mo sa pleading. Tapos, hindi mo mapigilan sarili mo sa bahay. Kailangan mong isulat. Bubuksan mo yung laptop mo, magsusulat ka. Nasabi mo, tama na to. Paghiga mo, yun pa rin iniisip mo. So, babangon ka ulit, tapusin ko na nga lang. Oo. So, hindi lang, it's draining talaga. Tapos, yun na nga, draining at the same time nakakapuno. Parang medyo malabo, pero yung crying release talaga siya na maganda. Siguro, the point is, as early as now, whatever will make you feel better. Hanapin nyo na talaga yun. Kasi Besties. kailangan talaga yun in this profession, props. So yung mag-TikTok muna, okay na. Titiktok ka? Tino mo. Sample daw. Uy, no? Mama-discover po ako. Okay. So ngayon naman, alam na natin kung paano kayo as law students and alam natin na meron kayong professions, mga professional kayo. Itong pagiging part naman ng isang nationwide group. Ang dami nang ginagawa eh. Bakit gusto nyo pa maging officer ng paano siya nangyari in the first place na pumasok kayo as student leaders na hindi lang para sa eskwelahan nyo, ng kabuuan na ng Pilipinas? Ikaw, Miss President, okay? Ako po kasi, appointed po ako. Last year po, before po ako maging national president, I was the vice president for international affairs. So, ako po nakita ko po si post, dahil risk taker po ako. Risk taker siya. Kabayo! Injury! Parang hindi ko siya itry. Since ako po kasi sa school namin, VP rin po ako sa Law Student Government ng Bulso. So, parang gusto ko po i-extend yung leadership skills ko po. Gusto ko po makapag-serve sa buong Philippines. So doon po, na-appoint po ako. After po nun, wala na po ako talaga akong balak tumakbo ng national president. Parang... wala po talaga akong balak. Kasi po, parang gusto ko na po mag-focus sa 4th year na po eh. Siguro, nagpasa po ko ng COC ko, 11:59. Okay. So, but why did you still, even if you're saying na ayoko na sana magmahal? Ganun po ba? Nasa may issue. Hindi, sige go. Bakit mo nasabi na okay, sige, game. Pasa ko yung COC ko. Kasi nasa puso ko po talaga yung pag-serve. Kahit po minsan ayaw na naisip mo na wag na, marami ka namang ginagawa, busy ka na. Parang tinatawag ka po ng position. Parang kasi nga po as law students, ako po, like ko sinasabi, parang we are the voice of the voiceless. Galing. Yes, so campaign. Parang kami po yung boses ng mga ibang law student na hindi kaya, parang as student leaders. Gusto ko pong i-share sa kanila kung ano po yung knowledge na meron ako, kung ano po yung skills na pwede ko pong ibigay para sa kanila. So yun po talaga yung nag-push sa akin na, sige, tumakbo ka na. Sige, pasa mo na yan. Okay. Okay, kasi kami nag-LSG ka ba? Hindi. Kami ni JP kami ng student government kasi kami. Talaga ba, guys? Oo, ako talaga. Napakaganda ng kwento ko, te. Hindi ko na-realize. Hindi ko alam. Wala akong, ito, segue lang, sorry, Rodela. Kasi on the day ng election, wala akong pasok nun. Tapos nandun ako sa school kasi gusto kong mag-aral. Short lang ako talaga, ganyan. Tapos biglang dumating yung mga kaibigan namin.
Sabi niya, Noel, leader ka. Tsaka gusto mo bang si ganto ang ang may hawak ng posisyon na yan? Ay, wow, challenge ka na. Ganun, sabi ko. Challenge ka. Oo. Sabi ko, teka muna. Hindi, tara na. Ginanon nila ako. Nakampanya ako naka-short. Ano position yun, Besh? Fourth year rep. Rep. Oo. Ikaw, Besh, ano position mo? Third year rep ka, di ba? Third year rep. Oo, third year rep siya. Hindi ko na maalala. Kasi nung time na yun, third year rep, pero parang towards the end of the year, tatlo na lang kaming officer, so all around na yan. Oh, well. Oo, kasi nauubos nga yung mga tao sa school eh. Oo. But anyway, yun, naging part kami ng student government. We were also parang, dahil nga, mas lalo siya na naging all around siya doon sa mga functions sa student government. Medyo thrust kami doon sa position na yun. Kaya medyo napapatanong kami na doon nga lang sa Malito community namin, napapagod kami, ganyan, nauubos kami. Tapos kayo, national. Sa inyo ba as law students na and being a member of the ALSP, personally, may balik ba sa inyo? Anong balik? Si Rodel naman. Rodel, anong balik? Balik. Like how does it How help is it you as a law fulfilling? student? How does it help you as a law student? Fulfillment. Kasi if passion talagang mag-lead or mag-serve, fulfilling siya. Tapos by the same time, yun nga po, yung connections. Kasi yung connections na in terms of hindi ka lang pang NCR, hindi ka lang pang law school mo, but all around the Philippines. We have friends from North Luzon up to Mindanao. So, Ang ganda ng network doon. yes. So, by the time na lawyers mo po na tayo, kami rin naman makikita sa court. Possible yun. Then by the same time, baka may isang case na magkasama. So, the connections, then the friendship na mabibuild within the connection with ALSP. Yun yung balik po siguro. Malaking bagay yan in law school na may network ka na ganun. Ganda. Kasi nga, totoo naman na even now, the network that you build during your law school life will be the same network na itatap mo pag nasa practice. Actually, usually may mga referral ako, mga ganyan. Sila din, mga kaibigan din yung mga kaibigan din yung and what more na meron kayong nationwide friendship, di ba? So yun, that's great. Pero as a law student naman, ano ang nagagawa naman niya or main role ng ALSP in the whole sa community? Aside from conflicts of law. Oh. Ano pang binibigay niya sa Ano pa? Ano bang benefit na nakukuha din ng mga members para doon sa mga hindi alam kung ano ang role per se ng ALSP? Yes. Thank you po, the attorney. Actually, You're welcome. kasi po, as officers ng ALSP, we are providing them a lot of trainings. Ngayon po may mga pinaplansya po kami mga programs, trainings na ipa-plug po namin mamaya. So parang, kumbaga, ayaw na kasi namin mag-benefit na, itong law school lang yung bibigyan natin. Ito pang NCR, pang Visayas lang. So as much as possible, yung services po namin, yung mga programs na project po namin, gusto po namin maging accessible. Especially po sa mga law school po na tago, yung hindi po nabibigyan ng service din talaga. Mas marami-raming law schools na gano'n, no? Yung mga Yes. paisa-isa lang, dala-dalawa yung graduates na magbabar. Yes. So ano tong mga projects na? Anong? Papalag ka naman. Sige, mga besties natin. Tumingin ka sa camera na yan. Joke lang siya. Sige lang, go. So, sa ALSP, we are planning to provide you a lot of training programs. So, ngayon, kung pwede na rin i-plug, sa August 3, sa NCR, actually, they are planning to provide yung masterclass program. So, sa masterclass na yun, matututo kayo ng leadership skills and other skills na kailangan nyo as student leaders, of course. By September sa VAR, The sa bar operations. bar operations, nationwide po sa mga members po ng ALSP, magpo-provide po kami. Abangan nyo na lang po. Meron bang sa HQ page. ang ALSP? Anong headquarters? Kasi iba-iba na yung bar sites. Posible pa rin naman may HQ. paano siya? How does that work? Saan ang HQ? Last year po, with the partnership with the Office of the Vice President for Marketing, no, we have, kung saang school ka malapit, doon po kayo May mag-station. Like,
for me po, nakastation ako sa may San Beda. Okay. So, ang ginawa ko naman last time, at na-feature naman kami sa Rappler last time din po, yung simple chocolates. May chocolate box kami. So, kahit sang law school ka galing, member or non-member ka ng ALSP, you can get a lucky chocolate. So, kahit ilan yung kuhanin mo, then, yun po, pinamimigay din namin siya kung, basta barista, then kuha ka for the, ano. Then, with that, no, I think this year, NP will be launching our legal aid. Yes, Nice, yes. Okay yun. Magkakaroon po kami ng legal aid program under siya ng Office of the National President, but of course sa ALSP na rin. So, since, kumbaga, para magkaroon ng access sa legal services, yung mga hindi po kaya. So, parang we are planning to collaborate din po sa iba't ibang... So it's a good training Yep. ground Yes. for law students. No? Yung mga ganyang legal clinic, legal programs. Kasi po parang yun naman din po yung essence ba't kami na-elect. Kumbaga parang we are here hindi para sa sarili namin. Kumbaga parang makapag-serve din sa mga, hindi lang po sa mga law students, of course, sa mga ibang kababayan po natin na... Like PDL. kumbaga, Kailangan, yes. yung kailangan. oo. Yung kailangan po nila, tapos wala po silang access. So parang kami po, as law students naman po, kami po yung magiging medium po nila para ibigay sa kanila yung kailangan nila. So, yung yung project niyo na yun, do you think it will be an annual thing para sa sa mga law students na rin na na gagawin? Actually, gini-encourage mo namin kasi lahat ng officers na kung ano po yung masisimulan sa term namin. Kumbaga, parang ipapamana namin sa mga susunod sa amin. So parang, as much as possible, yung mga projects na ilalatag po namin ngayon. There's continuity. May continuity sa susunod na term. Parang hindi may stop sa amin. Baga, parang mag-benefit po talaga lahat. So, yes, parang sana. Sana nangyari sa... Tapos po talaga. Yung sagot niya, negative pregnant. Beshi, alam niya yan. Dapat alam niya yan. guys. Okay, sige. Last question na para sa inyong dalawa. Anong plano nyo after mag-grad and mag-bar? And any message para sa ating mga bar beshies? Dito ka, Rodel. So, plans, of course, take the bar exam, pass it on one take, and take another course, the Master of Laws. Oh, talaga? Of course. Aral na ng aral And enter the government. Because okay. that's my Service service my dream talaga after passing the bar is to enter the government. And for my message to future law students, kung ano yung plan talaga ninyo, dream ninyo na maging abogado, sundin ninyo. Kasi time will come, makakamit ninyo yung hinaharap. Or makakamit ninyo kung ano yung dream ninyo na maging lawyer ng country na to. Okay. Nice. Claire? Dito, Claire, yan. Pass the bar exam po, one take. So, yung pinakapangarap na lahat ng law students. So, idealistic man, kaya kung manghingi ka na ng goal. Oh, Gusto ko simula. sabi nga nila, shoot for the stars, Yes. land on the moon. And, ever since kasi pangarap ko po kasi talagang maging public attorney po. Gusto ko pong ihasong ko ng tao. Service pa rin talaga. Yes po. Gusto ko maging public attorney. And of course, kung tip na po sa mga estudyante, laban lang ng laban. Yeah. Minsan, darating ka sa point na matadapa ka, babagsak ka, iiyak ka, or talagang may mga time na hindi papabor sa'yo yung araw, yung panahon. Pero lagi kang babalik sa reason, bakit mo ba sinimulan yan? Bakit ka pumasok ng law school? Para kanino mo ba yung ginagawa? So, as ALSP officers po, kumbaga, nananawagan na rin kami sa mga ibang mga law students sila. Ituloy lang nila yung pangarap nila. Ilaban nyo yan, di ba? Umiyak ka ngayon, basta bumalik ka nung mas malakas ka. Exactly. So, yun yung pinaka gusto ko pong iwanan. So, parang malayo na, pero... Malayo. Malayo pa pala. May message ka ba para sa mga kabayo, sa mga kabayo? Sa mga kabayo. Watch out for me again. Actually, babalik ako naman. Oh, ito, meron ako naisip na last segment, fast talk tayo. Okay? Para sa inyong dalawa, ano favorite movie of all time mo? Bar Boys. Barboy, favorite movie of all time? Bar boys. Bakit? Bakit kayo gaya-gaya? Buhay ng law school. Law school, ano ba yan? Oh, favorite song as of the moment? I gave my all. Oh, ayun na. Ikaw, favorite song as of the moment? Ano no? Weekend. Ay, may pinagdadaanan. Bakit? Bakit? Extend pa tayo mga 1 hour. Bakit? Oh, ano nga sa'yo? And 1, 2, 3, favorite non-lobo?
The Faulty Art Stars. Oh, my God. Sa ano, okay. None. Engineering books. Wala. Engineering. Okay, guys, maraming salamat sa inyo. At maraming salamat kay Rodel, the director ng ALSP, and the national president, si Claire. Yan, law students. Ito yung mukha nila pagka di nila kayo binigyan ng something. So yun, mabalik tayo. Maraming salamat sa pagpapa-unlock. Yan, sana magkita-kin tayo sa kabilang dako ng bar. Dahil wala tayong dapat ibang puntahan eh. Unless bukid doon. So ayun. So yeah, So remember Beshies, no? Mapapanood nyo lahat ng episodes namin on Spotify. Follow Bar Beshies on Spotify, and of course sa channel ni Rex on YouTube. And if you need all your Rex needs, no? Punta lang kayo sa website nila. It's Shopify, sa Shopee and Lazada pages. Any You last can see it messages down there. to law students? Ako, sana na-inspire kayo. Kasi, I've always been an advocate of law school as not being just a school. Okay? Do extracurricular, may it be law student government, organizations, and all that. Because tulad nga nila, di ba, nakakahanap sila ng other skills and values that will supplement your future as lawyers in the future. Siguro sa akin naman, ang ganda ng intention ng ALSP. Kasi, kailan ba siya nabuo? 1989? Tama ba? Or 34 years. Oh, so it has been existing for quite a while now, and the intention is there. So law students, huwag kayo matakot na kung hindi ka pa pumapasok, huwag kayo matakot sa law school dahil meron tayong support system. Yes. And para ito para rin naman ito sa pangarap nyo. Ganyan. So, yeah, the ALSP will be there. So, yeah, extracurricular activities would also help broaden the horizon, kumbaga. So, it's not just books. Marami tayong matututunan sa law school kasama ng mga kaibigan natin. So tama yan, no? So ako ang last message ko lang, kung nasang stage ka man ng law school journey mo, alalahanin lang natin ang sinabi ng ating isa sa mga paborito kong beshi, si Beshi Bini Maloy. Ang buhay ay hindi karera. So kaya niya yan. And with that, kami ang Barbeshies. Ito si Noel. This is Lay! At ako si JP. Thank you very much and listen it. Yay!